Bakit ang hirap mag-move on kahit alam mong mali na? Kasi minsan, mas takot kang mawala yung tao kaysa mawala yung sarili mo. Marami sa atin akala love pa rin. Pero ang totoo, naging habit na lang. Nasanay ka na lagi mo siyang kausap. Sa presensya niya, kahit madalas, puro sakit na lang ang dala. Kaya kahit niloloko ka na, paulit-ulit kang sinasaktan, o parang wala na siyang pakialam sa'yo, umaasa ka pa rin. Ang tawag dyan ng mga psychologist, trauma bond. Yung nasanay ka na sa pain. Kaya kahit alam mong mali, hinahanap-hanap mo pa rin. Pero sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. Hindi more than yourself. Hindi ibig sabihin ng pagmamahal ay titiisin mo lahat para lang hindi ka maiwan o para lang maayos yung relasyon nyo. Hindi ka ginawa ni God para manatiling tahimik habang unti-unting nawawala ang sarili at halaga mo sa isang relasyon. Ang tunay na pag-ibig, may respeto, may malasakit, at marunong lumaban para sa tama. Hindi yung ikaw lang palaging nauubos. Dahil kung wala ng respeto, hindi na love yan. Attachment na lang yan na ayaw mong bitawan kahit alam mong wala ka ng kapayapaan. Kaya kapag iniwan ka, niloko ka o sinaktan, huwag mong isipin na pinaparusahan ka ni God. Baka tinuturuan ka lang niyang mahalin at piliin ang sarili mo at tanggalin yung mga taong humahad lang sa kapayapaan mo. Kaya itaas mo yung tingin mo sa sarili mo because when self-respect rises, pain loses its power. At kapag natutunan mong mahalin ulit ang sarili mo, makikita mo na hindi mo kailangan ng taong paulit-ulit kang sinasaktan para maging buo. Ang kailangan mo lang ay si God at yung dignidad na ibinalik niya sa'yo.